Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay tinitingnan natin ang isang napakahalagang sandali sa buhay ng ating Mesiyas. Sinasabi sa Mateo 4:32, pagkatapos mag-ayuno ni Yeshua ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Sa biglang tingin, tila ito ay isang simpleng pisikal na obserbasyon. Ngunit sa kontekstong Hebreo, ito ay isang malalim na sandali ng pagkilala at paghahanda. Alam nyo, hindi lang basta lumiban sa pagkain si Yeshua. Siya ay sumasailalim sa isang malalim na espiritual na disiplina na nag-uugnay sa kanya sa mga pinakadakilang pinuno ng Israel. Isipin nyo si Moises sa bundok Sinai na nag-ayuno ng 40 araw upang tanggapin ang Torah mula kay Adonai. Isipin nyo ang propetang si Elias na nag-ayuno ng 40 araw bago marinig ang maliit at tahimik na tinig sa Horeb. Sa pagpasok sa ayunong ito, ipinapahiwatig ni Yeshua na nagsisimula na ang isang bagong panahon ng paghahayag at panunumbalik. Ang bilang na 40 sa kasulatan ay madalas kumakatawan sa panahon ng transisyon o teshuvah, pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Ang Israel ay naglakbay ng 40 taon upang mapakumbaba at masubok. Dito nagtagumpay si Yeshua kung saan ang bansa ng Israel ay nahirapan. Siya ay pisikal na nanghina. Siya ay nagutom na siya namang oras na pinili ng kaaway para sumalakay. Mga kaibigan, pansinin ang pattern. Ang pagsubok ay madalas dumating sa punto ng ating pinakamalaking pisikal o emosyonal na pangangailangan. Ngunit ipinapakita sa atin ni Yeshua na ang ating tunay na pagkain ay hindi nagmumula sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adonai. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagkuha ng points sa Diyos. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng ingay upang marinig natin ang kanyang tinig at umasa ng lubos sa kanyang kapangyarihan. Anumang ilang or wilderness ang kinakaharap mo ngayon, tandaan na ang Ruach HaKodesh, ang Espiritu Santo, ay sumasa iyo. Kung ikaw ay nagugutom para sa pagbabago, nagugutom para sa kapayapaan, o nagugutom para sa isang breakthrough, tumingin ka kay Yeshua. Ginawa na niya ang daan sa ilang para sa iyo. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Adonai. Palakasin nawa niya ang iyong puso habang ikaw ay lumalakad sa kanyang mga landas. Magpakatatag ka at samahan mo ako sa susunod nating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Mateo. Shalom!